Welcome to another vlog, another adventure. Sharing you again our experience in Laia, Batangas. We went to Camp Laia Beach Farm Resort. This is a bit late. Kapagod kasi mag-edit. We booked 2 days, 1 night on October 31, November to November 1. Casita Beachfront yung available na napili namin for 2,800 pesos. So, from Taguig, via Alabang kami to Batangas. Weekend na, holiday pa yung travel time namin. So, prime time sa terminal. 8 a.m. kami umalis ng bahay papuntang FTI Terminal to Alabang. And then, from Alabang to Lipa, Batangas. And then, from Lipa to San Juan. And then, from San Juan proper to Laia, Playa San Juan. So, ayan yung view. Ayan, ihaw-ihaw pagdating. It took us over 8 hours sa biyahe due to chosen travel time and date. So, but on a regular day, it should only take 2 to 3 hours. Kapag via Cubao naman through ALPS bus to San Juan, Batangas, lang yung travel mo, tapos jeep or tricycle to Laia, Playa. So parang dalawang sakay ka lang. So mga 5:30 PM na kami nakarating sa resort. Supposed arrival time dapat namin or yung check-in namin dun sa Camp Laia Beach Farm Resort is 2 PM. So maganda yung lugar, but again, it's crowded because of the chosen dates. Yung location, it's good kasi near sa mga tindahan, karinderya. Meron din mga fresh seafood sa malapit lang. And then the beach, it's okay, but di ganun kalawak yung swimming area kasi malalim na agad yung dagat. Merong mga isda minsan na sumasama sa yung lumalangoy. So, as usual naman, me and my kids enjoyed swimming, eating, relaxing away from stress, tapos fresh views, etc. Ganun. Minsan kailangan talaga natin ng travel para of course magyabang, sampalin sa katotohanan ng mga inggitera at inggiterong bashers mo sa buhay. Siyempre, hindi. Hindi yun. So, ang purpose ng travel natin is more on to improve both mental and physical well-being. Makapag-disconnect tayo from our daily routine sa bahay, sa trabaho, magpagpag ng stress, anxiety, at depression. At para mabawasan na din yung risk ng, heart problems natin. Yung mga mental heart problems, ma-reduce yung risk. Tapos ma-divert yung attention natin from overthinking to, better mood, better outlook in life. Saka ma-boost yung overall happiness. Ayan, sisid, catching happy hormones, ganun. Sabi nga sa mga studies, immersing oneself to new environment, cultures, and people, nakaka-improve daw yan ng brain functions, creativity, and tsaka problem-solving skills mo. So, ayan. Langoy lang kami ng langoy. Sisid kaming tatlo. Tapos, pag nagutom, kumain naman kami. Nagluto pala ako ng pagkain. Kasi yung dala ko is yung liempo lang na inihaw namin kinaumagahan.
So, bumili din ako ng isda, ng hipon, ng saging na saba. Tapos, maliliit na isda, tawag doon. Sa Bisaya, tugnos. Tapos, nilagyan ko ng itlog. Ayan, kain kami after hours of swimming. Yan. Yan. Tapos, pag nabusog na, kain na naman ulit. Pag nabusog na, swimming na naman ulit. Ayan. Swimming. So, supposedly, 2 days, 1 night lang kami. Pero, yun, parang, yung sinasabihan ko yung mga bata na umuwi na kami, parang alam mo yun, naiiyak sila. Pero tapos ako na din, yung 8 hours na pagod mo, tapos uwi ka agad kinabukasan. So, para sa akin, parang hindi siya wise. So, we had to book additional accommodation sa neighboring resort. Nag-book kami ng another 2 days, 1 night from November 1 to November 2. So, we also stayed in Moonlight Beach Resort. 3K yung 2 days, 1 night nila. Ayan, yan yung scenery. Yan yung mga activities namin. Paulit-ulit lang kaming nagsiswimming, tapos kain, swimming, kain. Ayan. Grabe yung mga clouds, para siyang mga cotton na nakakabusog. Parang sobrang ganda talaga yung nature, no? Yung dagat, sobrang blue. Though hindi ganun kalawak yung nilalangoyan namin kasi nga parang maiksi lang kasi yung pwedeng langoyan kasi malalim na agad. Though malinis yung dagat, pero yun nga, parang hindi gaya nung kami nagbataan or nagzambales na malawak talaga yung nalalangoyan. Pero naman, competitive din naman yung Laia, Batangas. Maganda yung nila, white sand. Maganda yung sand. Ayan, sobrang refreshing yung nakikita mo sa paligid. Mga bundok, mga puno, dagat, mga clouds. Ayan yung saya-saya. Grabe yung sunog yung mukha namin for 2 days na babad kami dyan. Babad kami sa araw. Ayan. 1, 2, 3, go! Sisid. Kasama ng mga anak ko, laging favorite talaga nila, hobby yung mag sa tubig. Magtimpas ako sa tubig. Parang nagmana yata sa akin. May pagka yung langoy ko parang parang palaka. Naalala ko nung bata pa ako, lagi din akong lumalangoy. Pero naman sa ilog. Sa ilog. Sa probinsya. Yung tipong sinusundo ka ng tatay mo kasi papastol ng mga ng mga hayop, ng kalabaw, baka, tapos dadalhin sa ilog para painumin. Tapos di na nakauwi. Magla-lunch na o di kaya hapon na. Wala pa, di pa din nauwi. Sinusundo na, tapos may dalang pamalo na ng bayabas. Yan yung mga childhood memories ko nung sobrang hilig ko ding mag sa tubig. Ayan. Sisid lang kami ng sisid. Maraming mga isda, hindi lang talaga namin siya navi-videohan kasi nga hindi ganoon ka-clear yung dagat, tsaka ang gamit naming camera is phone lang din, tapos nakabalot lang siya. Yung bunso ko, sobrang sobrang sunog na ng mukha. Grabe. Ayan.
Ito yata yung merong sumamang parang meron akong video dito na merong sumamang isda na lumangoy. Na parang kulay tilapia. Yan, ayun. Dalawang isda. Wala kami masyadong activities. It's more on lang talaga, tulog, swimming, kain, tulog, swimming, kain lang. Ayan. Yung mga anak ko talaga hindi napapagod pag nasa dagat or nasa tubig. Hindi talaga sila nauumay sa tubig. Grabe. Nag-i-enjoy talaga sila. I think hindi lang naman yata sila. Ako din. Charot. May pinagmanahan. One of these days, I'll be also sharing yung vlog namin sa Mariveles, Bataan, tsaka yung sa Zambales. Yung sa Anawangin Cove sa Zambales. Uy, what time is na naka? Guys, another swimming. Nakutasan ko sa pag-swim. Usa na yun. I would highly suggest kapag pumunta kayong Laia, Batangas, mas okay yung hindi na taon na weekend o di kaya weekdays para ma-maximize nyo yung mas ma-enjoy nyo yung place kasi hindi mo ma-enjoy, hindi mo ma-maximize kasi pag sobrang daming tao na talaga. Mas maganda talaga pag alam mo yun, halos solo nyo yung yung place. Kasi dyan, sobrang daming tao, sobrang crowded, tapos hindi naman ganun kalawak yung lalangoyan. Minsan, ang dami mga kakasama. Ayan. Ako naman kasi sa part ko, may pasok kasi yung mga bata, kaya it has to be on a weekend. Otherwise, hindi sila makakasama or di kaya mag-absent sila. So, ayoko namang mag-absent sila. Kaya nataon din na naka-break sila. Kaya nag-laya kami. Swimming na lang, swimming. Ito pala yung mga pictures namin, or mga vids na take namin nung nag-Laia, Batangas kami. Sobrang linaw nung dagat. Crystal clear yung tubig. Sobrang ganda talaga. Malinis talaga. Tapos yung sun, malinis din, yung buhangin. Kahit sobrang daming tao, ang ganda, ma-appreciate mo pa rin siya. Meron ding mga water activities, yung banana boat, yung jet ski. Ayan, sa mga gilid-gilid, meron yan. Tapos after niya, nag-picture-picture na kami. Ayan, yung sa Camp Laia na signage. Together, the three of us. Ayan.
Kami lang dalawa ng bunso ko kasi tulog pa yung yung eldest kong si Kisha. Tulog pa niyan eh. Yan yung magkasama kaming nag-ihaw ng ng liempo sa gilid ng sa gilid ng Casita beachfront. Ayan. Picture. Ito yung pagdating namin nung day 1. Yung mga pictures namin nung day 1 na 5:30 PM na kami nakarating from biyahe. Ito naman yung nakapila kami sa Alabang. Nakapila kami ng mga 5 hours. Sa sobrang daming pasahero. And that's it. Thank you for watching.